Ikatlong bagay, sabi dito ni Apostol Pablo, palaging manalangin. Sa ibang talataan niya, sabi niya, magsipanalangin kayo walang atin. Ano ibig sabihin ko ito? Simple lang naman ang prinsipyo ni tinuturo. Maging buhay natin ang prayer. Hindi lang ito basta prayer, kundi good communication, healthy communication with God. Minsan natin kung hindi nabibigyan ng pansin. Hindi nabibigyan ng pansin. Sabi niya, ang panalangin ay isang mahalagang paraan kung makipag-usap sa Diyos. Wala talaga ibang paraan, kundi ang prayer. Dapat tayo magsikap na manalangin ng regular at may pagtitiyaga. Sa magitan ng panalangin, makakatanggap tayo ng patnubay at lakas mula sa Diyos. Sa panahon tayo po ay nanghihina, hindi natin alam, madilim ang ating nilalakaran, tumawag ka sa Diyos. Magbibigay siya ng liwanag, magbibigay siya ng instruction. At meron siyang iniwan ng kanyang salita. Kung medyo naguguluhan tayo, meron siyang iniwan na instruction na dapat natin tingnan, na dapat natin lakaran, at dapat natin sa buhay sa ating puso bilang isang nagtatagumpay na Kristiyano sa daigdig. Iba't ibang lakad, iba't ibang kinakaharap, iba't ibang pasanin ng po nararanasan sa buhay at walang sino mang makakapagsabi na naiintindihan nilang isa't isa sapagkat iba-iba ang inyong nararanasan, iba rin ang aking nararanasan. Ang nakakaunawa lang dito mga kapatid yung taong nakakaranas ng ganoong klase ng sitwasyon. Ngunit may isang nakakaalam ng ating sitwasyon. Ano man yan? Ang Diyos. Si Kristo. Sabi nga niya, na lahat ng karanasan ng tao sa daigdig, hindi nakalampas sa Kanya. Masigit pa nga siguro, masigit pa ang kanyang naranasan kumpara sa karanasan natin. At isa ang kanya laging sekreto mga kapatid, yung regular na pagtawag sa Diyos. Wala siyang ginawang anumang aksyon na hindi sinasangguni ang Ama. Lahat ng kanyang desisyon, lahat ng kanyang pagkilos, sinasangguni niya ang scripture, sinasangguni niya ang Ama. Lagi siyang tumatawa. Lagi siyang nananalangin sa Diyos, sa Ama. At yun din ang itinuturo niya sa atin. Anumang desisyon, anumang sitwasyon ng ating buhay, mga kapatid, ang ating katatagan at pag-unawa sa anumang bagay, sitwasyon, upang mas maunawaan natin kung bakit may mga bagay na nangyayari sa atin, ang Diyos ang makapagbibigay ng kaunawaan sa atin sa bagay na yan. Tingnan niyo po si Job. Si Job, diba? Hindi niya na maintindihan kung ano na kanyang sabi niya, di ko naman ako ng Panginoon. Sabi ko narinig na niya, bakit nai-active ako sa Diyos? Bakit nararanasan ko ganito? Bagay. Bakit niya nararanasan ko ganito? Magkapigatihan. Simple na naman sagot yun, sapagkat hindi tayo bigkas sa ganung bagay. Ginagamit pa nga ng Panginoon ang ganitong mga sitwasyon para mas lalo tayo maging malapit at makilala natin ang karakter ng Diyos. Makilala natin kung gaano kabuti ang Diyos. Mula sa mga hindi magandang pangyayari, mas lalong lumilitaw ang kabutihan ng Diyos sa kanyang pagtugon sa bawat sitwasyon at pag-ahon sa bawat sitwasyon na ating kinasasagdalan. Huwag po tayong mag-alala. Sa bawat kapigati natin nararanasan sa daigdig, ang unang-unang inaalala ng Diyos, tayo. Kung paano tayo makakalabas, kung paano tayo ilalabas sa sitwasyon na meron tayo. Naalala niyo po si Lot, di ba? Gumawa ang Panginoon ng paraan para makaalis sa ganung sitwasyon. Gumawa ang Panginoon. Inaalala niya. Hindi niya tayo bibigyan ng anumang kahirapan na hindi natin kaya. Kasi ayaw ng Diyos na bumitaw ka sa pananampalataya. Kaya nga sabi niya, bibigyan ka lang ng pagsubok na kaya mo. Hindi ka bibigyan ng pasan na hindi mo kaya sapagkat ayaw ng Diyos na dahil sa kahirapan, talikuran mo ang iyong pananampalataya. At sa kabila nito, gagawa po siya ng paraan para po tayo iahon sa anumang sitwasyon na meron tayo. Katulad po ni babalik ako si Brother Mark, katulad ni Brother Mark, akala niya ang kanyang buhay, magtatapos sa higaan. Ang susunod, ipapasok na siya doon sa taon. At lalawayan natin. Pero hindi naging ganun. Hindi naging ganun ang kanyang sitwasyon. Alam niyo, gusto niyo pong punta niyo sa bunga doon. Kausapin niyo po siya. Kausapin niyo mga tao ito na nakaranas ng pagkilos at pagbago
kalooban ng Panginoon. Sabi ko nga, grabe yan, sino kaya yung boses na naririnig mo?